Ang pagsasayaw, hindi lang niya basta libangan, kundi paraan para ipakilala at ipahayag ang sarili. Kilalanin ang hari ng dance fitness sa Patubig, Marilao, Bulacan, si Randy Cristobal. Bata pa lang ay hilig na ni Randy ang pagsayaw. At ngayon marami na siyang naipong parangal na nagpapakita ng husay at talento niya rito. Mahirap man ang aking pinagdaanan noon, nai-enjoy ko naman ngayon ang bunga ng aking pinaghirapan noon. At naibalik ko na rin ngayon yung aking hilig sa pagsasayaw. Makiindak na at sabayan ang dance moves ni Randy dito sa KKB, Kwentong Kabarangay. Good morning! Kuya Randy, pasok na tayo sa loob. Iwan muna namin kayo, girls, ha? Dito muna tayo. And boy pala, dito muna tayo dahil ito yung inyong bahay. Dito kayo nakatira. Matagal na ho kayo dito sa Barangay Patubig? Yes. Gano'ng katagal na ho kayo rito sa Barangay Patubig? Since birth. Dito talaga kayo. Yes. At paano kayo nahilig sa pagsasayaw? Meron bang nag-introduce sa inyo? Harap tayo doon sa camera para makita kayo. Sino nag-introduce sa inyo sa pagsasayaw? Wala naman. Hilig lang. Since elementary ako. Yun talaga. Sayaw-sayaw passion na. talaga. Yun na yung passion mo. Tsaka pang exercise mo na rin. Yes. Pinakapampapawis. Nung ikaw ay nasa kabataan, bata ka pa naman ngayon. Pero yung mas bata-bata ka, ano yung kadalasang mga sinasayaw? Ito ba yung mga folk dance, ganyan? Nung high school, folk dance. Yan. Pero nung elementary, kung ano yung uso. Yun ang sinasayaw ho ninyo. Okay, eto na, ipinapakita ho namin sa inyo ngayon. Okay, kaninong mic? Akin o sa kanya? Okay, okay, mag-share na tayo ng ating mikropono. Okay, eto na, sana narinig yung kanyang sinabi kanina. So, tanungan na lang natin ulit, okay? Nung high school kayo, nung elementary kayo, ano ang madalas po ninyong isinasayaw? Kung ano yung uso nung panahon na yon, retro, ganyan. Lalo na kagaya ako, 80s, mga sayaw na 80s, yan. Oo, paano mo yung ilaw para makaano yung ilaw? Dito tayo, kuya, para makita natin dito yung iyong mga award. Dito ka, sa tabi ka. Yan, okay? Makikita ko natin ngayon dito, meron kang, sige, dikitan niyo po yung inyong mga, ano po itong mga tropeyo na meron kayo rito? Mostly yan, puro sumbaking ako dyan. Mga ginaganap doon sa mga iba't ibang lugar. Yun. Sinuswerte naman, pag ako sumasali, yun, napipili ako na... Ang dami-dami niyan! Grabe, ilang years po ito na parang lagi ho kayong nananalo? Iba't ibang taon po ba ito? Paano po ba? Or iba't ibang mga palaro po ba ito? Or pa-contest? No, iba-iba po. Pero ako, nag-start ako, ang unang trophy ko is 2018. Kaya ito ang pinaka-memorable sa lahat. Ito. Bakit po yan ang memorable dahil sa inyo? Yan ang pinaka-una kong trophy. Then, hindi pa naman din gaano decided. And then, nung later on na i-invite, ayun. Napagkakakitaan mo na yan habang ikaw ay nakikipaglabanan na dito sa itong napakaraming mga nagsasayaw na ito. Ito ba yung napagkakakitaan mo? May times na may pera, pero mostly, wala. Talagang purely, gusto mo lang nagsasayaw. Enjoyment lang, happy lang. Ang alam ko, choreographer kayo, tama? Not exactly. Uy, choreographer ka na! I'm sure marami ka na nakaturuan. Nung paminsan-minsan, oo. Pero hindi naman palagi dahil... Para magwagi ka ng ganitong mga tropeyo, ano ba ang kailangan na, ano ba yung pinaka-core na meron ka para mapagwagian mo itong mga, ikaw ang parang dance king? Ganyan. Hindi ko rin alam pero sabi nila, yung kailangan nakakatawag ng pansin noong judge, yung mga movement mo. Saka, siyempre... Hindi lang yung parang basta-basta sayaw-sayaw. Oo. Okay, hindi lang po yan. Meron pa ho dito. Kala nyo yung bahay niya, museo na po. Nang iba't halika dito to Kuya Kerats. Makikita mo, marami rin ho silang, naku yung ating marami ka rin dito. Yung abroad din, nag-abroad
naman po. Dito lang, local lang. Local. Pero ang dami-dami na po niyang nakuhang mga tropeyo, 'di ba? At eto, hindi lang po syempre, ayon sa kanya, hindi lang passion dapat ang meron ka. Importante rin daw sa iyo yung pag-aaral. Oo, importante. Kasi hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon at aminin natin, hindi naman lahat may diskarte. Meron talagang tao na kinakailangan ng yung makatapos siya para yung kanyang stepping stone para sa dream niya, di ba? Totoo naman, at hindi lang, marami ka raw pinag-aral. Sino-sino ba yung mga pinag-aral mo? Yung aking 3 kapatid, yung sumunod sa aking 3, and then Pati raw mga Ken. Tama. Kaya ganun ka-importante sa'yo. Kumusta sila? Pag bilang pinaaral mo sila, Awa ng Diyos, mababait naman. Yun na ang blessing mo! Oo, lalo na yung 3 kong mga kapatid. Okay. Sa ating mga kababayan na pinupursue ang kanilang dream, ang kanilang passion pa rin, pero at the same time, nag-aaral pa rin, diba? Ano ang iyong mensahe sa kanila? Nako, tuloy lang, laban lang sa inyong pangarap. Wag susuko dahil ang walang nananalo na sumusuko, di ba? Diba? Yes. Aking talunan yun. Yun ang pinakatalunan. At saka- Hindi man lang nag-try. At saka mahirap kasi yung what if. Oo. Kaya i-try hangga't may hangga't nabubuhay. Wag tatanggalin yung pag-asa. Kasi natili sa puso. Kasi yung pag-asa na yun yung nagtutulak sa atin para yung ating pangarap ay abutin natin at ilaban natin ang ating pangarap. Ano man yung pangarap na yan? Yes. At syempre, huwag kalimutan pa rin na kung ano yung mahal na mahal mong gawin mo. Yes, yung kung ano yung magpapasaya sa'yo. Pero, Walang apihin. walang sasagasa. Yan ang... Hi! Sumama naman sa Profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.